nyo! Galingan mo ba, putang ina mo? Manalo achievement na yun. Why? To all the people of Cebu is being born. Will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit-ulit nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Isipin natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! Wow! Ayun! Fuck you! Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas na. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagpapalumaan kita, 15 minutes away. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest bilyonaryo mga kahombre ko, ang kauna-unahang bilyonaryo na naghahanap ng masisilungan. Ang bilyonaryong nakaupa na, mga kahombre ko, papangit ng papangit ang tinitirahan. From Sheraton to Dugyutan, the biggest, pati mga bata, kahombre ko, pagbabantaan pa, wala ka na ba talagang magawang matino sa kokonting mga araw mo na ikaw ay nasa laya? Abuli mo nga yun. Abuli mo yung bata na yung video na yan. Yung bata nakaitim, dali, abuli mo. Wala, puta, kakarnihin ko yun. Gusto mo, patumba ko ngayon dyan yun. Lintik na bata na rin. Pag nakita kita, sasampalin kita ng totoo. Gusto mo, pahanap kita ngayon. Itong buwisit na ito, umayos ka, baka mamaya, pakuha kita dyan sa bahay mo, puti. Pagain kita ng tuluyan eh. The biggest, bilyonaryong kakarag-karag ang sasakyan. Bulok na yung sasakyan ni Aling, ni Mr. Pogi. Norman, gusgusin, palakpakan sa ulo ng inidoro ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 29 mga kahombre ko, 29 videos ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal sa internet, ito daw ay 3, 2, 1, Kininam! Kininam! Tarantado kami nung minuto! Hindi. Ito pa yun. Ito na yun, mga kahombre ko. 3, 2, 1. Gatas! Nagatas! 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 Mga kahombre ko, tindi! And maraming salamat because we are continuing to make millions! Gatas na gatas! Sa last video ay tinalakay natin ang isinampang reklamong pinakita ni Gusgusin sa kanyang live at ang pekeng pagbabago nito sa harap ng kamera, mga kahombre ko. Buong araw na nawala si Gusgusin kahapon, mga kahombre ko. At mukha po, no, sa tingin ko, sa opinion ko, ay naglipat na naman po ito ng bahay at galing yan sa kanya. So, ako rin, hindi ko rin sigurado kung siyempre, kung ako ba ay safety pa dito sa akin o hindi na. At baka ako ay nag-iisip na meron kasi akong, sa totoo lang, meron akong pinapaayos na bahay para sa aking mga anak.
kakausapin ko muna ho yung anak ko. Na kung maaari, ako na muna titira doon. Oo. Ako na muna ho yung titira. Pero meron tayong questions. Kasi ayon sa kumakalat na wiretap na pinost ni Fuji News, Hindi, huwag ka maawa sa akin. Huwag ka Kasi- maawa. kasi talaga Hindi. na- Kung pakinggan mo, kung ikaw matalino ka mag-isip, sa tingin mo ba ma-afford ko magbayad ng 1,000,000 down payment sa bahay na inuupahan ko kung wala akong pera? Ayun nga, Tama, sir. mali? Mali. Tama Alam mo ba naman, kung magkano sir. upa? Alam mo ba kung magkano upa rito? Hindi naman, sir. Wala idea. Hindi, ang idea rito, nakita mo yung laki ng bahay, di ba? O, ang upa rito, 140. Ang kailangan mo, 2 months deposit, 4 months advance, 1,000,000. Nagets mo? Oo, laki pala, no? Di ba? akala ko ba huwag maaawa sa'yo? Kasi ikaw ay nag-down na napagkalaki-laki. Eh bakit ka lumipat? Ano yun? Pinalagpas mo yung dinown mo? Imposible. Mga kahombre ko, kilalang kilala nyo naman po ang tao na ito. Napakalabo pa po sa malabong mata na may katarata na itong tao na ito palalagpasin niya mismo. Yung kung magkano man yung dinown. Alam nyo yan. Putrages, buraot nga yan sa pagkain. Sa renta pa kaya? Lalo na kung ang usapan ay milyon, mga kahombre ko. Hindi talaga aalis yan? Oo, hindi aalis yan. Oo. Oh! Hindi aalis yan, mga kahombre ko. Pero syempre, dahil ang totoo ay hindi niya naman yan ginawa. Talagang mapipilitan kang umalis. Tinadya ka na naman ho, mga kahombre ko. Sa puwitan! Ang saklap! Ano lang yan? Utot. Alam nyo, mga kahombre ko, sa totoo lang, ito yung pinaka nakakalungkot na parte ng buhay ng isang lalaki. Yung tipong umabot ka sa ganyang edad, magsi-50 ka na! Hindi mo pa rin alam kung saang bubong ka maninirahan, mga kahombre ko. Umabot ka sa ganyang edad, wala kang bahay. Pero sinasabi mo na ikaw ay bilyonaryo, ibig sabihin, no! Bilyonaryo ka sa binuo mong mundo. Sa mundo ng fairy tales, ikaw bilyonaryo. Kasi sa totoong buhay, ikaw ay nakakaawang matandang lalaki. Ayan ang totoo, mga kahombre ko. At ito pa, sarili mo, hindi mo maayos. Real talk, you can see this, mga kahombre ko, ha? Kasi lagi siya naka-live, You can see him. Buha ka ng ina niya. Hindi mo maayos sa sarili mo. Now, what more yung mga sinasabi mong mga anak mo? Una muna, kung totoong naayos mo at inayos mo mga anak mo, dapat ayos muna ang sarili mo. Kasi papaano ka haharap sa araw-araw na pagsubok ng buhay mo kung ang sarili mo, which yun ang isinasangkalan mo sa social media, which ito ang trabaho mo, hindi ayos. Now, paano ka magkakaroon ng kredibilidad? Paano ka magkakaroon ng fans kung ganyan ang life mo? Diba? Wasak na wasak, durog na durog Hindi naman kailangan ng science to see this. Hindi kailangan ng logic to see this. Tama nang tingnan ka and kitang-kita na wala na talaga. Walang-wala na, mga kahombre ko. You can see this. You can actually see this sa body language niya. Sa way of talking niya. I miss you. I love you too. Walang-wala na talaga. What more yung mga anak na sinasabi mo? Di ba? Buha ka ng ina niya. Isipin nyo, wag nyo kakalimutan. Sinasabi niya pa na ang kanyang mga inaanak, 50,000 ang binibigay niya bawat isa. Ba, lahat ng inaanak ko ay minimum yan, 50,000. O ngayon, masasabi mo ba yan? Renta mo nga, hindi mo mabayaran. Yan pa kaya. Ngayon? Siyempre ngayon, nagre-renta. Pero nung bago mag-pandemic, bago ko makulong, lahat nung nakita mo at lahat nung sinabi mo, lahat nung sinabi ko, akin yon. Kaya yun lang na mamotibo dyan, mga kahombre ko, kaya siya napaalis. Kasi dahil lang sa renta yan. Kasi hindi naman niya palalayasin dahil ang dugyot sa bahay, naninigarilyo sa bahay. No, kasi okay lang yun, di ba? Pag umalis na yan, di pa ayos. Di ba? Walang substance, ika nga. Eto, mga kahombre ko, for sure, pinaalis yan kasi wala ng pambayad. Sure yan.
Sure talaga yan, mga kahombre ko. I-post mo yung address mo, poking ina mo. Eto na po, napakaganda po ng kanyang nilipatan, mga kahombre ko. Parang tagong-tago talaga this time, ano? Kabado ka kay Food Genius, ano? Oo, lumipat na ako. Kalilipat ko lang. Siyempre, katabi ko si Food Genius, alangan naman hindi ako lumipat. O, di sayang ang pera ko doon. Di ba? Sayang. Katabi ko si Food Genius eh. Yung nagpicture sa akin na nakatalikod ako na may sniper rifle eh, kapitbahay ko eh. Eh di lumipat ako. Siyempre. Ganun lang yun. So, pinakita ko lang na anytime ako lumipat, kaya kong lumipat. Di ba? Di ba? Eh, ba't di ako aalis doon? Eh, pinagbabantaan na buhay ko doon. Biruin mo, i-sniper rifle ako ni Food Genius, di ba? I-sniper rifle ako sa likod eh. Oh, di ba? Siyempre, iiwas ako. Ganon yun. At saka ba, 2 araw pa lang ang nakakalipas mula nung lumabas na ako'y i-sniper rifle, in-announce ko na sa inyo. Lilipat na ako ng bahay, meron ako pinapapinturahan. Yun. Sinabi ko na yan bago pa ako lumipat. Eto, mga kahombre ko, makikita natin sa likod na parang hindi pang dekalibre at hindi pang bilyonaryo ang pintura, no, ng ng bahay na ito, kasi parang medyo kakaiba po ang naging pintura at lalong-lalo na yung outlet. Nako, diyan mo makikita ang value ng isang bahay. Mga kahombre ko, wala namang problema na magkaroon ka ng ganyang pintura o ganyang outlet sa bahay mo, pero sa dekalibring estado ni Norman Gusgusin, unacceptable yan, mga kahombre ko. Imagine mo, naka-Rolex yan. Oo, naka-Rolex yan, di ba? Oo. Tingnan nyo nga ang Rolex niya kagabi. Merong mga number na troll, may mga number din tunay. Yung tunay, pag nakuha namin ang tunay na pangalan ng may-ari nun, yun nakakasuhang. Kasabay-sabay na yung forma. Oh, Dominic Martin Amano, nagpalipad ng 249. Shoutout sa iyo, kapatid. Mabuhay ka. Si Chevrolet. Boss FLM, pengi kami ng Preperi. Nagmomoist! Meron palang original na Rolex sa ganyan? Oo! Napakalala na po ng mga kaganapan sa buhay ng ating bida. Eto na ba yung climax na tinatawag? Ito po yung klase ng buhay na kakaiba. Usually, yung climax, magdi-divulge sa positivity, di ba? Eto, mga kahombre ko, yung climax nito, rekta na to sa impyerno, mga kahombre ko, iba to. Like, kabaligtaran po mangyayari sa movie na to, mga kahombre ko. So, huwag kayong umasa na magkakaroon ng happy ending to. Ay, nako. Eh, di pa sasalamatan kita. Katangan nito. At ito pa, huwag niyong kakalimutan na ang dami niyang pinagsasabi na kung ano-ano, mga kahombre ko, at kung gaano siya ka-sophisticated pagdating sa mga restaurant, mga kahombre ko. 5:30 pa po yung open ng ating. Di ba 24 hours to? Bali hanggang 2 AM na lang po yung dining namin. Pero pwede naman kayo mag-dining sa 9 noodles eh. Tapos 5:30 ito start na po. Bakit 5:30 pa? Matutulog na ako, kakain pa ako. Di ba 24 hours to? Sir, hindi po kami 24 hours. Yung kitchen po kasi natin ngayon is mag-intensive fumigation kaya hindi pa po sila naayos. O, anong gagawin ko? Ayun po. Pwede po sana yung noodle kung gusto po nila. O, akin na yung order. Doon po sana yung noodle po. Saan yun? Dito lang po. Sa may... Gaming area. Sa gaming po. Naku, hindi ako pwede dyan sa gaming. Tapos na ako ng gaming eh. Ayoko na ng gaming. Hindi po po sa bagong bukas yun, sir. Opo, yun po kasi yung open natin ng 24 hours po ngayon. Pwede na yan. Alas 5 na eh. Pwede na. Ako naman yun nandito eh. Pwede na ako pahirapan.
Pagod na ako. 5 minutes na. Ano po, 13 minutes pa po kasi 5:30 po. Yung po Okay. yung sabi nila siya. Yun na nga, sabi mo si Sir Francis naman kamo yan. Sabi mo, si Sir Francis naman kamo, hindi naman kamo iba-iba. Oo, pagod na rin ako. Sabi mo na lang kay chef kung pwede natin sa Pahingin ako ang menu. Sino magte-take ng order ko? Thank you. Di ba meron kayo dito ano? I remember last year, umorder ako rito ng chicharong bulaklak. Wala na tayo nun, sir. Wala na ba? Yung hinahabol ko dito. Hindi na po available. Hindi na available. Anong meron? Dapat nagkasabuyan na lang tayo. Pero sige. Lechong kawali. Meron po tayo, sir. Gano'n siyang kalaki? I mean, for the all day natin, sir, good for one person po. Oh, dalawang lechong kawali. Take my order. Dalawang lechong kawali. For the lechon kawali, sir, would you like it garlic rice po or just the plain rice po? Plain rice lang. Pareho na po. Tapos bigyan mo ako ng beef bulalo soup. For the beef bulalo, sir, unfortunately, sir, not available po siya. Sa mga sinigang po yung meron tayo, like pork by the sinigang po. Kasi yung pork sinigang nyo, basta lang pork na nilaga, nilagyan lang ng ano, tama rin di. Hindi yung the old way. Anyway, sige. Pinakbet, dalawa. 2 orders sa pinaka. Anything else, sir? Teka muna, hindi pa ako tapos. Ako naman ay napakahilig ko rin sa Shakey's. Promise, guys. Madalas po akong kumakain sa Shakey's. Bagay ba sa isang bilyonaryo ang kumain sa Shakey's? Mga kahombre ko, alam nyo na kung bakit ganon. Alam nyo na, kasi talagang ubos na dito sa atin. Gatas na gatas. Sa kabila, ubos na ubos. Oo, di ba? Oh! Mga kahombre ko, eto for your information. Ang isang bilyonaryo, kung gusto ng Shakey's, magpapadeliver yan. Real talk yan, mga kahombre ko. Real talk yan. Pero, ang isang normal na tao, normal lang, tulad ko, tulad nating lahat, di ba? Kakain tayo sa Shakey's, di ba? Ayan yun, normal, usual. Pero ang isang bilyonaryo, mga kahombre ko, sa tingin nyo ba may mga bilyonaryo na ganong oras kakain sa Shakey's? Kung sino-sino lang kasama, naka-live pa, hindi ba? You are putting in danger yung sarili mo. So dito pa lang, makikita po natin na naman ang isa sa mga kasinungalingan ng tao na ito. Ngayon, mga OFW, imulat nyo mga mata nyo, ha? Kasi ayan na, kitang-kita nyo na. Nasimula't simula ay kasinungalingan talagang lahat. At dito ay nahaharap din tayo sa medyo seryosong bagay, mga kahombre ko. Seryosong argumento. Meron po siyang batang pinagbabantaan na naman. Lumantad sa amo sa kasi. Abuli mo nga yun. Abuli mo yung bata na yung video na yan. Ayan, yung bata nakaitim. Dali, abuli mo. Buray mo yung bata, buray mo kami yung video na yan. Nagbibidyo. Lumanta mo, sir. Wala, puta kakarnihin ko yun. Gusto mo patumba ko ngayon yun. Huwag naman. Wag Marami naman. pang future yun. Marami ito. Bigyan na lang. Action lang. Marami pa palang future yun. Hindi po ito unang beses, maraming beses na po niya itong ginagawa. Pero yung pinakauna, I think, ay nangyari online. Ang nag-invite-invite ng lintik na bata na rin, pag nakita kita, sasampalin kita ng totoo. Gusto mo pahanap kita ngayon? Kikita mo to? Oo. Itong buwisit na ito, umayos ka, baka mamaya, pakuha kita dyan sa bahay mo, puti. Pagain kita ng tuluyan eh. Eh, ka bata-bata, may bastos kang hindot ka. Akin na yung bibig mo. Hindi karapat dapat yung bunganga mo, pangit mo, ang pangit mong nilalang. Bata rin yan, mga kahombre ko. At dito galing mismo sa kanya. Bata raw. Para sa isang bata, mga kahombre ko, nasabihan mo na kakarnihin ko yan, ipapatumba ko yan. Anong klaseng puso ang meron ka? Kahit sabihin na natin, mga kahombre ko, na joke lang to, satire to, kasi tumawa siya sa huli. But yung tawa niya was nervous. Nervously laughing ang tawag doon, mga kahombre ko. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na satire. Kasi very, very nervous po yung kanyang pagtawa. Halata mong na-offend.
Gaya ng sinasabi ko sa'yo, Norman Gusgusin, ikaw ay public figure. What do you expect? Malay mo, Norman Gusgusin, iniidolo ka ng batang yan. Siyempre, public figure ka, di ba? Kahit pa paano may natitira pa naman na fans mo. Tama? Then, ginaganyan mo. Malay mo, gusto lang niya ng remembrance mo. Eh, wala na eh. Ngayon kasi, nowadays, kabadong-kabado ka na sa lahat ng nangyayari sa'yo. Iniisip mo na somewhere down the line, it's either isesend yan sa akin o isesend yan kay Food Genius. Hindi ka na tuloy magkaroon ng katahimikan sa buhay mo, ano? Ine-expect mo ba, Norman Gusgusin, na goods lang lahat? Ine-expect mo ba na magkakaroon ka ng privacy? Malamang marami magpipicture sa'yo. Ikaw ba naman ang trend ngayon? Ikaw ang laruan ng buong social media. Imagine niyo mga kahombre ko, siya lang naman po ang pinakamalaking social media influencer na tinututukan ng lahat, lalong-lalo na kung saan siya lilipat. Everybody's curious kung saan siya pupunta, kung ano bang gagawin niya. Everybody's curious, mga kahombre ko. Kasama na yung kamalasan niya, no, na hindi niya nabayaran yung upa niya. Pero ang pangalawa dyan, mga kahombre ko, halata mo din na tinatakbuhan niya rin yung mga sumpina niya. At ito ang problema dyan. Akala niya, mga kahombre ko, ay matatakasan niya ito. Ayan kasi talaga yung malala dyan, mga kahombre ko. Boss, but supwena. 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 Pronounce. Iyon ang gusto ko eh. Supwena. Supwena. That's how you spell it. Supwena. Uulitin ko, Norman Gusgusin, hindi porke naglilipat-lipat-lipat ka, no? Simula nung dumating ako sa buhay mo, parang nagbagong buhay mo eh, no? From matikas, no? Na laging nasa Sheraton, tas biglang ngayon palipat-lipat ka ng iyong nirerentahan. Ako ba yung pinakamalas na kaganapan sa buhay mo, kaya ka nagkakaganyan? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi literal, mga kahombre ko, kapag nakahanap ka ng katapat, man, it's hard. It's very hard, man. Ako, sa totoo lang, nakahanap na ako ng katapat ko, kaya nga ako nagbago, di ba? Kasi yun yung asawa ko, mga kahombre ko. Pero eto, first time niya na nakahanap siya ng katapat niya sa social media, and now, he is paying for it, mga kahombre ko. Ang lala po nito, napakatindi, mga kahombre ko. Isipin niyo yon, ang tagal niyan nakatira doon sa Warsaw, umalis siya. Malas. Pangalawa, doon sa inner circle, umalis din siya. Ngayon, kung saan man siya nakatira, nako, sigurado, hindi niya din ipapakita sa takot niya. So, alam mo na, Norman Gusgusin, ako yung malas mo. It's not gonna work, Norman Gusgusin. At ito yung maganda, mga kahombre ko, hindi lang ito matatapos dito kasi as I told you guys, hindi lang po ito sa social media, pati sa tunay na buhay. Kasi patong-patong na patong na patong na patong-patong-patong na patong na patong na patong na kaso ang kakaharapin yan sa akin. So, if I were you, maging busy ka na humanap na minimum 2.5 million pesos para pa lang yon sa mga acceptance fee ng abogado mo. Because, man, once na may na-receive ka na, sunod yan. Yayariin ka talaga namin, Norman Gusgusin. Trust me, in here, talagang may kakalagyan ka sa amin pa lang, sa pamilya ko pa lang, paano kaya sa iba. Hintayin mo, exciting yan, mga kahombre ko. Legit, sino ba ang nagpasimula? Siyempre siya. Kasi kung hindi naman siya nag-file sa akin, hindi rin kita pagtitripan. Halatang-halata naman na pinagtripan mo ko eh. Nakatira ka sa Las Piñas, nag-file ka sa Isabela. Ano yon, man? Mali! Mali yan. And actually, abangan mo. Excited ako, mga kahombre ko, na ipakita ko sa inyo. Oh, yan po, result! Yan po, resolution! Si Makagatas daw, mawawala ng 1 month. Baka magtatago, boss. Pupunta daw Italy. Naku, hindi totoo yun.
Sinimulan niya akong ibas tapos ngayon mawawala siya ng 1 month. Abay, hindi siya makagago niyan. Makatabo na siya niyan. Makatakbo ko. Makatabo. Makatakbo rin. Tabo. Tanga na, bobo pa. At ito, Norman Gusgusin, bakit naman ako matatakot sa'yo, Aber? Ikaw nga natatakot sa akin eh. Ayaw mo makipagkita sa akin eh. Malamang mangingibang bansaan ako. Alam mo kung bakit? Because I can. At kayang-kaya kong bumili ng ticket, mag-hotel, magpakasaya-saya sa buhay. Dahil gatas na gatas, mga kahombre ko. Eh, ikaw, kaya mo bang mangibang bansaan? Nako! Sa tingin ko kasi hindi, kasi out on bail ka. Hindi ka makakalabas ng bansa. Tama? Hindi ka makakalabas ng bansa, boy. I-try mo nga mag-Hong Kong, ako na magbabayad sa'yo sa plane mo. Try nga natin kung makaka-Hong Kong ka. Try nga natin kung makakalabas ka sa immigration. Oo! Oo! Ako kasi mga kahombre ko, malamang magbabakasyon ako, Norman Gusgusin. Because deserve ko yon at deserve ng team ko yon. Deserve namin ni Meme God yun, mga kahombre ko. Grabe yung gatasan na nangyari. Alam nyo naman na hindi rin ganun kadali yun, ha? Hindi ganun kadali lahat ng to, mga kahombre ko. We just make it look easy because we are professionals, mga kahombre ko. Pero mahirap to, walang mga tulugan tong mga araw na to. Sleepless nights, Norman Gusgusin. Aba, malamang, deserve ko na mag-shopping. Oo! At lalong-lalo na, Norman Gusgusin, deserve ko na pasayahin ang pamilya ko. Yun. Alam mo naman na yun ang kaligayahan ko, mga kahombre ko. At isa pa, yung makitang masaya ang mga anak ko. Nabilhan ng magandang pamasko. Nabigyan ng mga pamasko ang mga magulang ko, magulang ng misis ko, mga anak ko. My God! Sobrang ganda nun, mga kahombre ko. Mapormahan ng maganda ang misis ko, mabigyan ng lahat ng pangangailangan ng misis ko. Napakaganda nun, Norman Gusgusin, kasi ang ganda nun sa puso. Ay, nako! Bakit ko nga ba yung kinikwento sa'yo? Eh, ang pamilya mo lang naman ay si Casper! Casper! Hindi mo naman ako maiintindihan, tama? Hindi mo maiintindihan yung mga ganyan. Kasi! Kayo ang mga tunay na demonyo! Diba? Ayan yung problema. Kasi wala nang natitira sa buhay mo. And it's sad, man. Iniwan ka ng lahat dahil sa ugali mo na yan. Minsan kasi, matuto ka ring manalamin. Kasi talaga legit, mga kahombre ko, wala na talaga to. Look at yourself, man. Look at yourself bago ka mambatikos ng kung sino-sinong mga tao. At ito pa ang malala, yung mga binabatikos at dinadamay mong mga tao, literal na dumi ka lang sa kuko. Nakakaiya, Norman Gusgusin. Ang tanda-tanda mo na wala kang pinagkatandaan. Versus nga ako kay Vince, Great. Gamer's Gate. Yung nakalating milyon, tapos kikitain mo 20 milyones. Ang galing mo. Talagang sa akin, Chief. 1-2 milyon, papatusin ka. Kahit sino ko yun mo sa akin. Lalaban doon rin. Gamer's Gate. Kahit sino ba, basta 2 milyon. Siyempre. Casper naman! Paano ba naman kita i-judge na cheap ka? Abay, oo, malamang hindi ka cheap. Ganto lang naman at dito ka lang naman bumibili ng lumpiang toge at namamalengke. Ay, hindi naman po talaga cheap yan, mga kahombre ko. Sa ganyan ka bumibili ng mga pangmeryenda? Abay, pang-amin lang yan. Pang-normal na mga tao lang yan, mga kahombre ko. Yung ganyan, yung bibili ka sa kanto-kanto, pang-atin lang po yan. Tandaan nyo, bata po yan ng bilyonaryo, mga kahombre ko. At kung pumorma, parang tayo-tayo lang, di ba? Di ba? Ako, wag nyo kakalimutan, madalas ako nakasando, di ba? O ayan o, ganyan na ganyan yung forma niya. Aba, paano kang hindi masasabihan na cheap niyan? Oo. Mukhang cheap ka talaga. Pustahan tayo, wala kang 5,000 sa bulsa mo. Ang kapal na mukha mo, 2 milyong piso ang gusto mo? Imposible, mga kahombre ko.
baka buong buhay niyan, hindi pa nakahawak yan ng 2 milyon. Kasi kung nakahawak na yan ng 2 milyong piso, malamang umalis na yan dyan. Malamang. Nako, pinapasahod ka ba niyan? Anong totoo, Casper? Nako, marami ako nalaman. Mag-ingat-ingat ka sa mga nilalabas ng bunganga mo, Casper, ha? Nako, oo, hindi totoo yan, mga kahombre ko. Yan tao na yan, legit na chip yan. Tingnan nyo naman ang itsura niyan. Come on. You judge. Meron po bang bataan ng bilyonaryo na ganyan? At syempre, para kanino niya po binibili yan? Para sa amo niyang bilyonaryo. Di hamak naman na yung mga pagkain na ganyan, para sa atin lang yan. Na mga normal na mga tao. Hindi para sa kanila. Kung paano nila pinortray ang mga buhay-buhay nila sa social media. At dito, mga kahombre ko, makikita po natin. Sobrang distracted po ng kanyang pagmamaneho, mga kahombre ko. At lalong-lalo na, wala pong seatbelt. So, distracted kang nagmamaneho at wala kang seatbelt. Ngayon, mga kahombre ko, syempre, kailangan niyang sabihin ang mga bagay-bagay na ito. Tandaan nyo, napakasinungaling ng tao na ito. Yun nga, mga kahombre ko, na alam mo na, narinig mo ng boses niya talaga yon, no? Yung inilabas ni Food Genius na wiretap na usapan nila nung aka Paulo or aka Kenneth, itinatanggi niya po. At the first place, alam ko na sila yun, paano baited. At tanong, ako ba ka-text niya? Yun ang tanong. Ako ba ka-text niya? Hindi naman ako yun. Paano mo nasisiguradong yan si Food Genius? Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo, putang ina, sinisira yung advocacy ko, putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Itong nag-picture sa akin, gaano mo to kakilala? Pare naman, lalabas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Hindi, huwag ka maawa sa akin. Huwag mo akong tawagin, anak! Sa tingin mo ba ma-afford ko magbayad ng 1 milyon down payment sa bahay na inuupahan ko kung wala akong pera? Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigrat yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Alam mo ba kung magkano upa rito? Sinabi ko, ilang beses kong pinakiusapan, tumigil na. Iisa lang naman ang boses na yan. Iisa lang yan, mga kahombre ko. Pero itinatanggi niya. Sinabi ko, ilang beses kong pinakiusapan, tumigil na. Sasabihin nyo na sa akin nakasalala yan. Wala ka nang aasahan dyan, mga kahombre ko. Kung sa tingin mo ay magiging ayos ang lahat, hindi. Kasi literal, na itatanggi niya rin yan kahit harap-harapan na. Ganyan po, katindi, kasinungaling ang tao na yan. Oh! Nakalive ako sa FB. Nasa loob lang ako ng subdivision. Wala ako sa National Highway. Pag nasa loob ka ng subdivision at wala ka sa National Highway, wala namang nanguhuli dito, wala namang pulis. Kasi subdivision yun. Kahit hindi ka mag-seatbelt, gusto mo tumayo ka pa, lumabas ka pa sa kalsada mo, mag-twerk ka pa. Pwede yun. Basta nando ka lang sa loob ng subdivision mo. Nasa loob lang ako ng subdivision. Pero pagka lalabas na ako ng National Highway, of course, naka-seatbelt ako. Kasi maraming camera dyan sa National Highway, lalo na sa EDSA. Diba? Ikaw naman, magko-call out ka pa ng LTO eh. Hindi mo naman alam kung ano nangyayari. Naka-live ako, walang seatbelt. Nasa loob ako ng subdivision. Wala ako sa National Highway. Kahit sa barangay road, wala ako. Subdivision. Loob ng subdivision. Ano ka ba naman, Norman Gusgusin? Parang helmet lang yan. Kahit 1 di pa lang ang lalakarin mo, dapat naka-helmet ka. Saan banda sinabi ng LTO na kapag nasa subdivision ka, pwede kang walang seatbelt? Baliw ka ba? Pagka ba nasa subdivision ka, hindi ka maaksidente? Ha?
Kapag ka ba nasa subdivision ka, walang aberyang mangyayari sa'yo, sure na sure ka, 100%. Syempre, hindi ganun yun. Kaya nga, aksidente, it can happen anytime of your life. Ngayong araw na to nga, pwede kang mahulog sa hagdan, then yun na yun, accident yun, rekta ka na sa ospital. Hindi ka sure kung anong pwede mangyari sa'yo, madulas ka. Aksidente ang tawag doon. Alam nyo mga kahombre ko, napakahalaga po na ikaw ay naka-seatbelt sa iyong pagmamaneho o kaya naka-helmet sa iyong pagmamaneho ng motor. Ito pong mga bagay na ito ay hindi inimbento na pang trip-trip lang. Ito po inimbento para ma-save ang buhay mo. At kung magkaroon ka man ng damage, medyo malimita po ang damage. At hindi biru-biruan mga kahombre ko na mismong isang public figure ay nagmamaneho ng walang seatbelt at distracted. LTO, madalas niyong tawagin kung sino-sino mga influencer. Tawagin niyo nga ito. Tawagin niyo yan. Nananawagan ako sa LTO kasi masama yan. Ang daming taong nakakita niyan. Malay nyo, pamarisan, gayahin. Kasi siya ang trend ngayon, mga kahombre ko. At sa mga officers ng LTO, itong tao na ito po ang trend ngayon sa social media. Mamaya gayahin yan. O total, wala namang ginawang action ng LTO. Eh di, yun na yun. Ganyan naman ang pwedeng maging ending ng mga influencers, di ba? Ang gayahin at pamarisan. Kaya dapat ngayon pa lang, talagang mabigyan ng aksyon ang tao na ito, mga kahombre ko. Sobrang halaga po na mabigyan talaga ng action ng tao na ito. As soon as possible! May dumating sa akin information. Nagtatanong daw yung abogado ni Makagatas. Magdidemanda daw yung asawa ni Makagatas. Come on, bring it on. Bring it on. Hindi pwedeng puro daldal. Ako, no, sinabi ko kakasuhan ko kayo. Tinadtad ko kayo ng kaso eh. Bring it on. Di ba? Pwede ba yung puro daldal? Ano yung mananakot ka pa? May tatawag pa abogado? Ba't kailangan sabihin mo pa na tatawag ang abogado at kakasuhan ka ng asawa? May putik, bring it on. Kupel. Ang totoong magkakaso, hindi na nagdadaldal. Nasaan yung element of surprise doon? Di ba? Walang element of surprise. Ang tawag doon, kakopelan. Nako, gusgusin! Yung huling nagsabi niyan, literal na bring it on! Ay, nako, Norman, gusgusin. Ayan, yung pinaka nakakatawang sinabi mo. Be careful what you wish for. Kasi it will come harder than you thought. At pag nangyari na yon, yari ka, pasok na pasok ka sa hoyo. Oo! Ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo. Lagot ka dyan. Tandaan mo, private person yan. Naku, dinamay-damay mo pa. Hindi ka inaano niyan. Paano mo masasagot yan? Wala kang pang-abogado. Paano yan? Pucha, kahit sinong abogado, baka mahirapan kang depensahan, boy. Putra, kasi hindi ka man lang nagbabago. Nagbago ka for a bit, tas ngayon bumabalik ka na ulit sa katarantaduhan mo. Naku, yari ka dito, boy. At ayon sa latest live niya, mga kahombre ko, Alam mo, imbis na hindi ko isasama yung asawa ni Makagatas, ay nandarag pa. O, isasama na kita. paano nandarag sa'yo ang asawa ko kung third party mo to nalaman? Ni hindi ka nga niya kilala, ni hindi ka nga niya kinontak, ni hindi mo nga siya nakausap. So, nasaan ang patunay mo na dinarag ka ng asawa ko? Oo. Oo. Nag-iimbento ka na naman ng kung ano-ano, Norman Gusgusin. Masamang aktingan yan. Diyan ka na naman mapapahamak. Yari ka, boy. Nako. Kaya mga hombre ko, sinasabi ko nga, no? Itong tao na ito, wala pong karespe-respeto sa kahit na sino. Wala na siyang pakialam kahit sino ang kanya maapakan. Okay na yon mga kahombre ko. Basta for the content. Naalala nyo yung dating si MG, di ba?
Ganun siya. Ang pangit, mga kahombre ko. And ito pa, magtataka pa ba kayo? Dati niya ngang asawa, ito pinagsasasabi niya. Kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Si Mayo, di ano naka-score. Bago na buwang ako. Tarantado, kumakain ng burat yun. Oh, bobo. Oh, kahit parating mo kay Mayo, oh, kumakain ng titi yun. Oh. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Oo. Silang pamilya niya, lahi niya. Bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, o paki-lips to lips na lang yung edits ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? Ba't ako magpapa-apekto sa'yo? Sinasagot kita ng kabastusan dahil kung gaano kawalaswayang bunganga mo, ganun din ako. Mas masahol pa. Baka bata ni Mayo to no? Di ba? Baka bata ni Mayo nag-comment, no? Kung ikaw yung bata ni Mayo, kung syota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, yung syota mo, pinakakain ko ng titi yan. I-lips to lips mo yung edits ko, bobo. Ano na? Grabe, mga kahombre ko. Alam niyo yun, ang baho talaga na lumalabas sa bunganga ng tao na ito. Kinakabahan ka lang kasi hindi mo alam kung paano mo ito ipapaliwanag sa korte. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Pakialam ko kung Lopez. Puki ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalalaba. Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Ano pangalan? Achuchupa Lopez? As if naman napapatol sa'yo. Sa itsura mong yan, sa kadugyutan mong yan, napakalabo, Norman Gusgusin. Alam mo yon, ang mga nauuto mo lang ay tanging yung mga uto-uto. Ngayon, malapit na ang oras ng paghuhukom. Everybody wants to see kung ano ba talaga ang gagawin mo ngayon personally. Specifically sa korte, ikaw ang nag-call out dyan. For your information, mga kahombre ko, siya po ang madalas magsabi ng ganyan. Kakasuhan kita, sa korte tayo magkita, o sige, sa korte. Tingnan naman natin sa korte kung ano naman ang magiging aktingan mo. Papaano ipagtatanggol ng abogado niya, mga kahombre ko, yung mga ganyan niyang salita. Excited kaming lahat. We want to see this, man. We want to actually see this. Exciting to, mga kahombre ko. Gusto ko itong makita. Total, ikaw may-ari nung sasakyan na ginamit ni Makagatas para sugurin ako sa bahay ko. Tama. Kasi, resort the crime ka ngayon. Paano yun, mga kahombre ko? Wala nga yung misis ko dun eh. At for your information, Norman Gusgusin, nasa public place ako nakapark. Anong kinalaman ng kotse ko? Baliw na lang talaga maniniwala sa'yo, ha? Wala ka talagang logic. Nakakaiya yung pinaggagawa mo, Norman Gusgusin. Ano ba pumapasok niya sa utak mo? Ano ba talagang laman yan? My God! At ito pa, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Itinanggi niya na hindi daw siya doon nakatira. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala, putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, puking ina mo. Hindi ko daw nilalabas. Naduwag daw ako. Kasi nandun daw siya sa labas ng BF Homes. Puking ang ina mo, bakit di ka pumasok? Para malaman mo kung makita mo yung hinahanap mo. Tarantadon to. Puking ang ina mo. Putang ina mo, makagago. For the views ka talaga. Di ngayon, inaamin mo na nandun ka talaga nung araw na yon. Total, ikaw may-ari nung sasakyan na ginamit ni Makagatas para sugurin ako sa bahay ko. Putang na,
Sino ba taga dyan sa BF Homes? Di duwag ka pa lang talaga. Ikaw pala talaga yung duwag. So in short, lahat ng sinabi mo sa akin na ito... Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. Bakla yan. Di ba makagago? Di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya? Nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Di ba? Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, na duwag. Di ba? Wala ka palang bayag. Duwag ka pala. Yung bayag mo pala gagabalak. Di para pala sa'yo lahat yan. In short, lahat ng sinabi mo ay para sa'yo. Isa kang malaking duwag at huwad. Yan ang totoo, mga kahombre ko. At for your information, Norman Gusgusin, hindi naman ako nakapasok, di ba? Sinabi mo sa guard na wag akong papasukin. So, hindi ako nakapasok. So, ano ang ikakaso mo ngayon? Mag-imbento ka pa ng mas maganda! Norman Gusgusin naman, anong sinasabi mo na ikaw ay may group of lawyers at madami kang counsel? At nagpapasalamat ako sa mga group of lawyer ko na talaga namang pinag-connect nila yung dot. They connected the dot. Nasaan naman ang group of lawyers mo at ang mababait mong counsel? Ang dami mong binabati sa Paranaque na para bang legit ka-close mo ang mga tao dyan. Baka magulat ka, si Vice Mayor Bernabe ay aking makausap sa mga susunod na araw. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. At maitanong ko kung legitimate ba talaga na binigyan kanya ng isang sasakyan na Jaguar. Malilintikan ka talaga kasi yan ang mga mali mo. Dapat hindi ka nagdadrag ng name ng mga maiimpluwensyang mga tao kasi hindi lahat yan ay gusto na makakonekta ka. Alam mo yon? Ngayon, mga kahombre ko, hintay-hintayin nyo lang. Susubukan natin na makuha ang panig ni Vice Mayor Benjo. Napakabait po ng Vice Mayor na yan. At for sure, magsasalita siya. Tatanungin po natin, mga kahombre ko, kung lehitimo talaga ang pinagsasasabi ng sinungaling na ito. Kasi balita ko, wala naman daw si Vice Mayor sa opisina niya kanina. So, sino kayang Vice Mayor ang kinausap nito? Sinungaling! Yung pinost mo na yan sa thumbnail mo, ayan yung reklamo ko sa'yo. Ang kapala na, marami pang susunod dyan, Gusgusin. Napakarami pa, abangan mo. Mga kahombre ko, Diyos ko Lord, yung mga lehitimo lang na mga kahombre ko ang nakakaintindi dito. Pero ayoko nang masyadong laliman kasi syempre, mahalaga, may mga surprise factors pa, di ba? Biglang darating yung warrant, biglang darating yung subpoena, alam nyo yun. Chill lang, chill. Saka nyo ito malalaman, mga kahombre ko, soon. Sabi mo, nag-file ka sa Paranaque kay Fuji News. Para sa Fuji News Group, kaway-kaway! Ibig sabihin ba nun, pinaglololoko mo ang batas? Akala ko ba sa Isabela ka nakatira, kaya nga dun mo ko kinasuhan, di ba? Tapos ngayon, sa Paranaque ka nagkaso, hindi ba ang tawag dyan ay forum shopping? At ito pa, mga kahombre ko, magpa-file ka ng kaso sa isang dummy account? At magsisisi ka lang, magpo-point out ka lang kung sino sa tingin mo ang corroborator kuno sa likod ng page na ito? Huwag ka mag-alala. Corroborator yun eh. Grabe ka, paano kami maniniwala sa'yo? Collaborator nga lang na word hindi mo masabi ng ayos. Nakakahiya na talaga to, Gusgusin. Ano ba nangyayari sa buhay mo? Ngayon, dahil sa ginawa mo na yan, mas lalo pang tumaas ang tsansa na mapabasura lang yung inireklamo mo sa akin sa Isabela.
Wala na to. Hindi mo na alam kung saan ka talaga nakareside. Nako, Diyos ko Lord. Maraming nakakapanood dito na mga taga Isabela. Ngayon, mga kahombre ko from Isabela, nakikita nyo na kung gaano kasinungaling itong tao na ito. Tanong ko sa inyo, totoo ba na meron kayong kababayan na ganito, mga kahombre ko from Isabela? Sumagot kayo dito sa comments, ha? Tindi mong magpaawa sa bago mong live, Norman Gusgusin, na para bang walang-wala kang ginagawang masama at napaka-inosente mo. Sobra na po kasi yung kanilang ginagawa. Kung ako lang ho ay sisirain nila, wala naman ho sanang problema. Kaso dumating na ho sa punto na naapektuhan na ho yung aking mga anak at talaga naman may pagbabanta pa ho talaga sa buhay ko. Yun po yung talagang hindi ko na ho pwedeng ipagsawalang kibo. Binabanggit mo pa yung abogado ng aking asawa? Hindi pa sinisiraan mo yan kagabi? Doon naman sa abogado ng asawa ni Makagatas, isa ka ring kupel. Hindi mo kayang daragin dyan. Lalong hindi mo kayang ungguyin sa ganyan. Gawin mo na. Ubusin mo na yung laman ng utak mo para demanda ko. Bakit di mo magawa? Walang laman, no? Walang laman yung utak mo, no? Oo. Ngayon naman, mababango ng salita ang sinasabi mo sa kanya? Magaling to abogado na to. At ito'y, alam mo, pinupuri kita dahil lagi kang tumitingin sa magiging komplikasyon ng batas at nasa tama nga naman. Diyos ko Lord, decide! Ngayon na na-realize mo na malupit pala at malakas ang abogado ng aking pamilya, aba, wala pasada, naging mabait ka. Oo! Grabing kabalimbing po ng tao na ito. Hindi na e-epekto yung ganyang laro mo. Wala nang maluloko yung mga ganyang laro dito, Gusgusin. Tapos na yan! Wala na! It's over! Na para bang lehitimong napakarami mong abogado. Ang dami mong abogado Ilan ba yung abogado mo dyan? Isa? Si Attorney Casper! Isa lang naman abogado mo. Si Casper lang. Tapos, ang lakas mo pa magsabi na napakarami mong legal counsel at napakarami mong abogado, mga group of lawyers. At nagpapasalamat ako sa mga group of lawyer ko na talaga namang pinag-connect nila yung dot. Totoo din naman, mga kahombre ko, na hindi mo naman kailangan ng abogado sa prosecutor's office. Pwede nga ikaw rin na mag-isang mag-file ng complaint sa prosecutor. Pero syempre, mga kahombre ko, hindi yan ang usapan or basihan. Ang usapan kasi dito ay bilyonaryo kuno ka nga, di ba, Mangusin? So kung bilyonaryo ka, bakit ka nagpaikot-ikot dyan sa City Hall? Ikaw na nga ang nag-drive. Ikaw pa nag-asikaso ng final ko sa yung complaint. Napakahina naman ng bilyonaryong to. Oo. Ako nga, mga kahombre ko, hindi ako bilyonaryo. May tinatawag tayo na SPA. So ngayon, with that, wala na akong poproblemahin. Kasi kukuhanin lang naman ng complaint Siyempre, public figure ako di napagpipicturan ako. Tama, tulad ng nangyari sa'yo. Ngayon, napagpipicturan ka, di ngayon, nasa social media lahat. Nakakahiya, tama? So ngayon, ano bang ginawa ko, Norman Gusgusin? SPA lang. Pirma ko lang, pirma ng abogado ko, yung abogado kumuha ng complaint. Ayun! Partida na yun, hindi naman ako bilyonaryo. Diyos ko, mga kahombre ko, saan ka nakakita ng bilyonaryo na nagpaikot-ikot sa City Hall, gantong kainit? Diyos ko! Asa na ang bilyonaryo? Nasaan ang group of lawyers mo? Wala ka namang ibang kasama kundi si Casper lang? Diyos ko, sino ba pinaglololoko mo? Nagpapasalamat ka pa sa mga bodyguard kuno mo. Wala kang ang bodyguard kahit isa. Wala kahit isa nagbabodyguard sa'yo. Napakasinungaling talaga nito, mga kahombre ko. Kakaiba na talaga to. Diyos ko, nakakahiya. Alam mo ba, for example, yung i-file mo sa akin sa Isabela, hindi naman akong kumuha ng reklamo mo dun Nagpa-SPA lang ako, abogado pinalipad ko dun. Alam mo kung bakit? Kasi busy ako. Busy akong gumatas. Kaya bakit ko aksayin oras ko kung meron naman akong abogado? Syempre ganun ka rin dapat kasi bilyonaryo ka nga Diba? Usually, ang mga bilyonaryo, busy yan. Walang oras yan sa mga estupidong bagay na ganito. Tama?
Aba, di ibig sabihin hindi ka bilyonaryo. Grabe to mga kahombre ko, huling-huli na po to. Halatang-halata na rin sa body language at salita mong wasak ka na talaga. Yan ang totoo. Pero hindi ka uurong. Halatang-halata na sa body language at salita mong wasak ka na. Pero hindi ka uurong. Itutuloy at itutuloy mo ang kahibangan mo. Ang mahalaga lang naman sa akin mga kahombre ko ay mabuksan palalo ang mga mata for complete awareness lang mga kahombre ko para sa inyong lahat. Yan na po ang tulong ko. Araw-arawin ko tong bastunin, mga kahombre ko. Solid yan. Banta ka na naman, ano? Saan banda ko sinabi yung mga pinagsasabi mong yan? Nagpost si Makagago ngayon. Na-picturean ako dyan sa prosecutor office. At kino-call out niya na parang kayang-kaya niya yata ho yung mga ating magagaling na prosecutor dyan sa Parañaque. Parang pinagmamalaki yata ni Makagago na kayang-kaya niya yung mga prosecutor dyan. Ano, Makagago, kayang-kaya mo mga prosecutor ng Parañaque? Ba't di ka makasagot? Huwag ka mag-alala. Yung pinost mo na yan, na-screenshot na. Ay, papakita rin namin sa prosecutor yan, how you call them out. Unggoy. Bakit? Nakikinig ka na ba? Buong Pilipinas yan. Hihiringan mo yan. Marunong ka bang magbasa? Ang sabi ko mga kahombre ko ay ito. Ito pong picture na to ay nakuha ko kay Food Genius Vlog mga kahombre ko ha. Ito po yung patunay. Galingan mo dyan sa prosecutor's office ng Parañaque. Akala ko ba marami kang abogado? Parang si Casper lang nakikita namin dyan. Kulang ka kasi sa research, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ngayon kung saan hahagilapin ang mga final sa'yo. O yan, isa pa lang yan ha. Sinasabi ko na sa'yo, nasa 2.5 million ang gagastusin mo. Unang phase pa lang yan. Sa akin pa lang yan, gusgusin. Wala pa yung sa 3 kinaladkad mo rin ang pangalan na pamilya ko. Abangan mo yan, ipapakulong ka namin. Itaga mo sa bato. Saan ko dyan, aber, sinisiraan ng prosecutor ng Parañaque? Wala kasi, napakahina kasi ng utak mo. Ang hina ng reading comprehension mo. Hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay, ipapaliwanag ko sa'yo. Kaya ako nasabi na 2.5 million ang gagastusin mo sa unang phase. Alam mo kung bakit? Kailangan mo sa bawat isa na nireklamo ko sa'yo ng acceptance fee ng attorney. So, napakalaki yan, Norman Gusgusin. Imagine mo gano'ng karami yon. First phase pa lang yun. Tas sa bawat isang i-final ko sa'yo, lahat yon dapat sasagutin mo. Siyempre, may bayad na naman yon. Oo. Ayun na sinasabi ko sa'yo. Hindi yung kung ano-anong sinasabi o iniisip mo. Ang dumi kasi ng utak mo, Norman Gusgusin. Hindi ko laro yan. Yung maglaro ng madumi, no. At saka kung ano-anong mababango sinasabi mo sa prosecutor's office ng Parañaque, ha. Hindi epekto yan. Kapag mali ka, mali ka. Kapag mali ka, in this case, rekta ka sa hoyo. Imaginein mo yun, nandamay ka ng mga private person na wala namang kinalaman sa kaguluhan natin dalawa. Kalimutan nyo na ako mga kahombre ko. Wala naman talagang kwenta at wala namang patutunguhan yung kasuhan namin ito eh. Kasi parehas kaming public figure. Sino ba namang hindi may alam yan? Diba? Ang problema mo, Norman Gusgusin, yung pamilya ko, yung asawa ko kasi walang kinalaman yun sa shit na to, idinamay mo, abangan mo! So yun mga kahombre ko, isa na namang gabi ito na tayo ay nagkasama-sama at tayo ay nagmahalan mga kahombre ko. So yun, sana na-enjoy nyo to and till next time mga kahombre ko, one love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.